are here today. I'm so glad to see you. Nagagalak po ko na makita kayo. Amen. Yes. I want to greet one family this morning. Nais ko pong batiin kayo na pamilya ngayong umaga. JR, please Ay, stand up. We yung pamilya- recognize you. Pamilya po ni His Kuya family? JR. Welcome. 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 Welcome po. So, we are in a series of best gift. Tayo pa rin po ay nasa usapin o serye tungkol sa magandang regalo. Maybe one more week we will talk about this matter. Siguro po mga ilang linggo pa po, ito pa rin yung ating pag-uusapan. Okay. How is your understanding about the best gift? At kamusta po yung inyong kaunawaan tungkol po dito sa magandang regalo? Magandang regalo, wala pa. So, subtitle is God's promise. At yung subtitle nga po ay ang pangako po ng Diyos. What is subtitle? Ano po yung subtitle? Oh, you cannot see? Malabo mata mo. Hindi. Ha? Oh, meron ba? Oh. Isa pa. Oh, God's promise. Okay. Pangako ng Diyos. Now you can see. Ngayon po, nakikita niyo na. Actually, so many Christians is still pitiful. Sa katunayan, marami pa rin pong mga Kristiyano yung nakakaawa. We thought they are just like us. Ang inisip po natin na parang katulad lang natin sila. But actually, they are not just like us. Pero sa katunayan, hindi po sila katulad po natin. How many of you like kimchi? Ilan po sa inyo yung may gusto po ng kimchi? Kimchi, 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 kimchi. Okay, let's open up the business of kimchi. Sige po, magtatayo tayo ng negosyo ng kimchi. Kimchi, for us Koreans, that's ordinary ulam. At yung kimchi para sa amin, na mga Koreans, ordinaryong pagkain o ulam na lamang yan. Those who like become addict of kimchi, for them it's special. At sila na may gusto at naging addict na doon sa kimchi, para sa kanila, special po yun. I'm addict of durian. At ako po, addict ako sa durian. Let me tell you how I could eat durian. Sabihin ko po sa inyo kung paano ako nakakain ng durian. 1992. Taong 1992, Okay, I bought durian in Bu- SM. bumili ako ng durian sa SM. First time. Unang beses. I never tried to eat durian. At hindi pa ako nakakain ng durian. But mission team came from Korea. Pero may dumating po ng mga mission team galing Korea. They are the one bought. Sila po yung bumili. They heard that durian is so. At dahil narinig po nila na sobrang sarap daw po ng durian. Then, I am the one open up in my house. At ako po yung nagbukas ng durian sa bahay ko. Nako, baho, baho, baho. So, I must show up. I'm missionary. At kailangan kong mapakita na ako ay isang missionary. Smell, oh, they don't want to touch even. At nung naamoy na nila, ni hawakan, ayaw po nila. First me. Unang beses lang din po yon para So sa akin. bravely, I'm the one took one Tapos nang matapang, kumuha ko ng isa, from my mouth, nilagay ko sa aking bibig. my face. Yes, I have to show them. It's so delicious. Yung mukha ko, kailangan mapakita ko sa kanila na masarap yon. Nako, they don't want to eat. Ayaw nilang kainin. So I'm the one have to consume all. Kaya ako lang yung dapat na umubos. Next morning,
other day, when I open up, nako, paho. At kinaumagahan, pag bubuksan ko yung bibig ko, mabaho. That's how I started. At ganun po ako nagsimula na matikman ko yun. Now, I'm addict of durian. At ngayon po, addict na ako sa durian. My sister Ann, when my family ate it, At naging po Sister Ann, nung pamilya ko po nakain na. we bought one small pack, At bumili lang kami ng maliit na pack. kasi whole one is so expensive. Kasi pag isang buo, mahal po yun. Then, let Sister Ann try it. Tapos pinapasubukan namin kay Sister Ann. Several times she said, no, no, no. Maraming beses sinabi niya ayaw po niya. I told her, okay, put the durian in your mouth. At sinabi ko sa kanya, sige, maglagay ka lang ng durian sa bibig mo. If you don't like it, spit it out. Pag ayaw mo, pwede mong idura. Then, oh, taste. It's different with the smell. At nalaman niya na yung lasa, iba pala dun sa amoy. Everybody become addict. At lahat na po, na-addict na. What is the title for today? Ano yung pamagat ngayong araw? Best gift is so strange for Christians. At yung magandang regalo na yan, kakaiba po yan para sa ibang mga Kristiyano. I was grown up very blessed church. At ako po ay dinala sa isang mapalad o pinagpalang simbahan. They talk about this best gift. At pinag-uusapan nila yung tungkol sa magandang regalo na yan. If I was not in that blessed church, I'm still pitiful. At kung hindi po ako napunta doon sa pinagpalang simbahan na yon, nakakaawa din po ako. That's how I experienced. Ganun ko po naranasan. Now I'm the one emphasize is best gift to you. At ngayon po, ako na mismo yung nagbibigay diin sa inyo patungkol dito sa magandang regalo. Still, it proves best gift from God. At patuloy po, ito po ay nagpapatunay ng magandang regalo mula sa Diyos. That's why I'm so happy. I believe our Father in heaven is still so happy too. Kaya ako po ay napakaligaya at naniniwala po ako na maging ang ating amang nasa langit ay maligaya. Why is it his best gift? At bakit nga po ba ito yung pinakamagandang regalo? So we will study today very fundamental, basic the doctrine of the best gift. At ngayon po ang pag-aaralan natin ay yung pinaka-basic o pundasyon ng mensahe patungkol po sa magandang regalo. God created human, Ang Diyos, nilikha po niya ang tao. gathered dust from the body of human, At kumuha nga po ng alabok ang Diyos at kinorte niya na katawan ng tao. and He breathed His soul in human. At hiningan niya ng kanyang spirito doon sa tao. Then human become living being. At yung tao nga po ay naging isang living being. So human has come two materials. At yung isang tao nga po, meron po yan dalawang bagay. One is body. Yung isa ay ang kanyang katawan. One is from God. At yung isa po ay yung mula sa Diyos. Body and spirit. Ayun ay ang katawan at ang spirito. Then God created in His image and likeness. Inilikha nga po ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at tulad. God put them in the garden of Eden to grow perfect. At inilagay nga po sila ng Diyos sa Garden of Eden upang sila ay lumago at maging perpekto. This is what we know well. Ito po yung alam na po natin. God told them, you can eat everything Sinabi sa kanila ng Diyos, maaari ninyong kainin lahat, except one. maliban sa isa. When you eat it, the tree of knowing good and evil, you will certainly die. Dahil kung inyo itong kakainin, tiyak na kayo ay mamamatay. So, we know the definition of die. At alam na po natin yung ibig sabihin ng kamatayan. First, what is the meaning of die? Ano po yung unang kahulugan ng kamatayan? Physical. Physical death. Second, Yung ikalawa po, spiritual. Spiritual. second, Yung ikalawa po, second, spiritual death. yung spiritual na kamatayan. What is the meaning of spiritual death? Ano po ibig sabihin ng spiritual na kamatayan? Separation.
separation with God. Ayan po yung pagkawalay mula sa Diyos. Meaning, His Spirit will live. Sabihin po nun, yung espiritu niya ay liliban. Third, the definition of death. At yung ikatlo po ang kahulugan ng kamatayan, What is it? Lost everything. yun po yung mawawala lahat. God gave everything to the human, Binigay ng Diyos ang lahat sa tao, but as long as human committed sin, then everything what human received from God will belong to Satan. subalit nung nagkasala ang tao, anuman na lahat ng ibinigay ng Diyos sa tao, ang lahat po na yon ay napunta na kay Satan. Then they committed sin. At nagkasala nga po sila. Adam and Eve, they ate the tree of knowing good and evil. Si Adan at Eva, sila ay kumain mula doon sa puno ng nakakaalam ng mabuti at masama. Then the Spirit of God left. At umalis, lumiban sa kanila yung espiritu po ng Diyos. We read Genesis chapter 6:3. Kasi everybody, kasi go. My spirit, then the Lord said, My spirit will not contend with humans forever, for they are mortal. Their days will be 120 years. Mortal meaning it seems connected with God. Actually, the Spirit of God left. Yung isang mortal, animo may connection pa rin sila sa Diyos, pero yung katunayan po nun, lumiban na sa kanila yung espiritu ng So, Diyos. as long as there is no Spirit of God, God consider them dead. At basta po wala sa kanila ang espiritu ng Diyos, itinuturing po sila ng Diyos na mga patay. That's why it seems human, all human is alive, but in a view of God, in the eye of God, as long as they don't have a Spirit of God, God consider them, you are dead. Kaya sa katunayan, yung buong sangkatauhan, kung wala sa kanila ang espiritu ng Diyos, sa paningin po ng Diyos, sila po ay mga patay. How God can make them alive again? At paano po ba sila bubuhayin ng Diyos? How human become dead? At paano po ba namatay yung tao? The Spirit left. Lumiban yung espiritu? As long as God will restore the Spirit of God, then human become alive. At basta po, ibabalik ng Diyos yung kanyang espiritu sa tao, yung tao po ay muling mabubuhay. That's why human, all human, not only become sinner, but they separated with God. Kaya po lahat ng tao, hindi lamang sila naging makasalanan, kundi sila rin po ay nawalay mula sa Diyos. Meaning, they have no Spirit of God. Ang ibig sabihin po nun, wala o nawala sa kanila yung espiritu po ng Diyos. That's why God made a promise. Kaya gumawa ang Diyos ng pangako. That's why subtitle for today is God's Promise. promise. Kaya po yung subtitle ngayong araw ay ang pangako ng Diyos. Promise also other word is contract. At yung salitang pangako, sa ibang salita rin po yun ay kontrata. Also other word is covenant. At sa ibang salita din po, yun po ay tipad. That's why God said, I will make you alive again. Kaya sinabi po ng Diyos, muli kitang bubuhayin. We'll read it. Okay? Cassette, go. For I will take you out of the nations, I will gather you from all the countries, and bring you back into your own land. Yes, I will bring you back to your homeland. Opo, muli kitang ibabalik sa iyong bayan. Okay, we'll read it. Cassette, go. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. Meaning, I will make clean, meaning, I will forgive your sins. Ikaw ay aking lilinisin, ang ibig sabihin din po noon, patatawarin ko ang iyong mga kasalanan. Then, we'll read it. Cassette, go. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Yes. When human committed sin, Spirit of God left. Opo, nung nagkasala ang tao, lumiban sa kanila yung espiritu ng Diyos. First, their all sins must be forgiven. Una po, dapat mapatawad muna ang kanilang mga kasalanan. That's verse 25. Sprinkle the water, clean them.
Ayun po yung sinasabi sa verse 25 na sila po ay sasabuyan ng malinis na tubig. Second 26, he said, I will put spirit in you again. At sa verse 26, sinasabi po riyan na muli kong ilalagay sa iyo ang aking espiritu. So as long as human will accept, will receive the Spirit of God, and will be alive again. At basta po yung tao tinanggap niya yung espiritu ng Diyos, siya po ay muling mabubuhay. That's why 27, I will put my spirit to my people. Ayun po yung sinasabi sa verse 27, aking muling ilalagay ang aking espiritu sa aking bayan. This is the promise of God. Ito po yung pangako ng That's Diyos. what God did through Jesus Christ. At yun po yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Jesus died on the cross. Si Jesus ay namatay sa krus He took every our sins away. at kinuha niya yung ating mga kasalanan. Amen. That's why Jesus we call Savior. Kaya po tinatawag natin si Jesus na tagapagligtas. Then Jesus went up to heaven. At si Jesus nga po ay muling bumalik sa langit. Then he said, I must go up At sinabi niya, kailangan kong bumalik so that God's promise will be accomplished. nang sa gayon matupad yung pangako ng Diyos. Which means Spirit of God will come upon you. Na ang ibig sabihin po nun na sumainyo yung Espiritu ng Diyos. That's why Jesus went up and he sent promised the Spirit which we call Holy Spirit to the human. Kaya nga po si Jesus ay muling bumalik sa langit at isinugo niya, ipinadala niya yung Espiritu ng Diyos na ipinangako po niya sa atin. That's why Holy Spirit is so important for the children of God. Kaya po ang banal na Espiritu ay napakahalaga po para sa mga anak ng That's why Diyos. Jesus said, what? Don't leave the city. Kaya nga po sinabi ni Jesus, wag na wag kayong aalis sa bayan na ito. Don't leave the city Huwag kayong umalis sa Jerusalem, sa bayan, until you will receive the promise of God. hanggang sa matanggap ninyo yung pangako ng Diyos. We'll read it. Luke chapter 24:49. Kasi go. I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. The city is Jerusalem. At yung bayan po na yan po yung Jerusalem. That's why the people, the disciples, they didn't went away. They gathered one place. Kaya po yung mga disipulo, hindi po sila umalis, kundi sila po ay nagtipon sa isang lugar. That's what happened in chapter 1, Acts chapter 1:4. At yun po yung nangyari sa Gawa, chapter 1, verse 4. It's same. We read it. Kasi go. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. That's why they gathered. Kaya nagtipon po sila. So they were waiting for the promise of God. At sila po ay naghihintay sa pangako ng Diyos. Why it was so important? Bakit po yun napakahalaga? That's what we studied kanina. Yun po yung napag-aralan na natin kanina. God had to put His Spirit upon His people. Kailangan na ibalik ng Diyos o ilagay muli ng Diyos yung kanyang spirito sa tao. So, the disciples gathered in Jerusalem. At yung mga disipulo nga po ay nagtipon-tipon sa loob ng Jerusalem. Then Pentecost time came. At dumating na yung Pentecost. They experienced God's promise. Naranasan po nila yung pangako ng We Diyos. read verse 2. Kasi go. Suddenly, a Sound sound like the like blowing of a roaring. violent wind came from heaven and filled the whole whole house where they were sitting. sitting. They gathered and they prayed. Then suddenly, they experienced blowing wind. Sila po ay nagtipon at nanalangin at mayat maya naranasan na po nila yung malakas na hangin. Okay, verse 3, we read it. Kasi go. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. They never experienced it before. Hindi po nila naranasan yan noon. They depend on the promise of God. Sila po ay dumepende sa pangako ng Diyos. What we are talking about, best gift also, that depend on the promise of God.
At yung pinag-uusapan natin na magandang regalo, yung po yung pinangako po ng Diyos. Then verse 4, kasi ko, All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. them. So, they experienced what Jesus told them to experience. At naranasan nga po nila yung sinabi ni Jesus sa kanila na mararanasan nila. What I have told you about durian? Ano po yung sinabi ko sa inyo tungkol sa durian? When you think of a smell, nobody wants to try. Kapag ang inisip nyo lang ay yung amoy puno, walang sino man yung gugustuhin na kainin po yun. People said, durian is queen of fruit. Sinabi ng mga tao na yung durian daw yung reyna ng mga Also prutas. people said, smell is hell, but taste is heaven. At sinasabi rin ng tao na yung amoy niya pang impyerno, pero yung lasa niyan pang langit. As long as they taste it and they enjoy their taste, At basta po natikman na nila at nagustuhan, na-enjoy nila yung lasa, they look for durian all the time. na palagi na po nilang hahanapin yung durian. This one, they never experienced before. At ito po, hindi rin nila kailanman naranasan noon, Then they kept the promise of God. pero pinanghawakan po nila yung pangako ng Diyos They experienced what God promised to them. at naranasan po nila yung pinangako ng Diyos sa kanila. So, what happened to them? At ano po ba yung nangyari sa kanila? This is what God promised to us. Ito pala yung pinangako ng Diyos sa atin. Now I know why it is the best gift. At ngayon, alam ko na kung bakit ito yung pinakamagandang regalo. That's why they become different person. Kaya sila po ay naging ibang tao na. Disciples was baptized with the Holy Spirit Yung mga disipulo ay nabautismuhan sa banal na Espiritu and then experience the Holy Spirit. at naranasan po nila yung banal na Espiritu. They were so afraid, Roman soldiers, those who run after them, put them in jail. Sila po ay mga takot dun sa mga sundalo ng Romano dahil baka po ikulong sila. After that, we know the very funny story. Pero matapos po mangyari yan, alam natin yung nakakatawang kwento. After this, they went away, then they said, Jesus was resurrected. At matapos nga niyan, sila po ay nagsilabasan na at sinasabi na nila na si Jesus ay muling nabuhay. They become so brave. Napakatapang na po nila. Of course, Roman soldiers caught them and put in jail. At syempre po, yung sundalo ng Romano, hinuli sila at ikinulong sila. Even beat them, make them afraid. At maging po yung iba, hinabalos sila at itinakot sila. Then after several days, Roman soldiers released them. At matapos po yung mga ilang araw, yung sundalo ng Romano, pinalaya rin sila. And they said, Roman soldiers said, don't say again, Jesus resurrected. At sinabi sa kanila ng mga sundalo ng Romano na wag niyo na muling sasabihin na muling nabuhay si Jesus. Do you know what they did? Alam niyo po ba kung ano pong ginawa nila? Whether you will beat me, put me in jail, whatever, I will do again. Ganun po yung ginawa nila at sinabi nila na anumang sabihin mo, kahit pa gawin mo na ikulong mo ulit ako, pagpapatuloy pa rin ako. They didn't become afraid. Hindi po sila natakot. Finally, as we know the story, At dahil alam po natin yung kwento, sa huli po yung nangyari. they were persecuted, they were killed by Roman soldiers. Sila po ay mga inusig at pinatay po ng mga sundalong Romano. As long as they received the best gift, then they become brave. Not only, they become so happy. At nung natanggap nga po nila yung pinakamagandang regalo, hindi lamang sila naging matapang, kundi sila rin po ay naging masaya. Then once they heard the good news, At isang beses narinig po nila yung magandang balita. sorry, why it's... isa lang. I made the... Ephesus anyway. Sa Efeso, Acts chapter 19, verse 1. nakalagay po sa Gawa, chapter 19, verse 1. We'll read it. Just say it, go. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples. So, they arrived at Ephesus. At sila nga po ay nagtungo sa Efeso. They said, they find out
disciples. At may nakita sila, natagpuan ng mga disipulo. In Acts, disciples means believers. Sa gawa, pag sinabing disipulo, sila po yung mga mananampalataya. Disciples in four books, Matthew, Mark, Luke, and John, is only 12 disciples. Yung disipulo na tinutukoy sa aklat ng Mateo, Mark, Luke, at John, yun po yung 12 disipulo. But after Acts, when you read or hear disciples, is believers. Pero dun na po sa gawa, kapag po nakakabasa kayo o narinig nyo yung salitang disipulo, ang ibig sabihin nun, yun po yung mga mananampalataya. So, they find out believers. At may natagpuan nga po sila, mga mananampalataya. Okay, let's think about you are the disciples. At isipin natin ngayon, kayo yung mga disipulo. You met Christians. At may natagpuan kayo ng mga Kristiyano rin. What will you going to do first? Ano po yung una ninyong gagawin? Think about what they experienced. Isipin niyo po ano yung naranasan nila. They want to check they have what we have or not. Ginusto nila na subukin o tignan kung meron ba sila nang natanggap din po nila. We, 12 disciples, we believe in Jesus Christ. Tayo na 12 mga disipulo, naniniwala tayo kay Jesucristo. Not only that matter, also we experience God's promise. At hindi lamang yon, naranasan na din po natin yung pangako ng Diyos. What was God's promise? Ano po yung pangako ng Diyos? Holy Spirit. What was God's promise? Naku, marami disabled ito eh. Walang bibig. What was the promise of God? Ano po yung pangako ng Diyos? Holy Spirit. Yung banal na Espiritu. They experienced. Naranasan na po nila. For example, today, church will give you small amount of rice. Limbawa, ngayong araw, yung simbahan magbibigay sa inyo ng kaunting bigas. People will ask, did you attend service today? Tatanungin ng mga tao na umattend ka ba ng service ngayong araw? You said, yes, I attended. Oo, nagsimba ako. Did you cut some portion of rice? Nakakuha ka ba ng bigas? You will say, no. Oh, they will become strange. At pag sinabi mo wala kang nakuha, magtataka po sila. Those who attended, everyone received. Sila na mga nagsimba, lahat nakatanggap. If you didn't, what happened to you? Kung wala ka natanggap, anong pong nangyari sa'yo? So, you are Christian, I'm Christian too. Kayo po ay mga Kristiyano at ako po ay Kristiyano rin. I believe in Jesus Christ. You said you believe in Jesus Christ. Ako ay naniniwala kay Jesucristo at sinabi mo rin naniniwala ka kay Jesucristo. I received the best gift. Natanggap ko yung pinakamagandang How regalo. about you? Paano naman kayo? Did you receive the best gift? Natanggap mo na ba yung pinakamagandang That regalo? was the first question to the Ephesus Christians. At yun po yung unang naging tanong sa mga mananampalataya sa Epeso. We read 19:2. Kasi, go. And ask them, Sandali. Okay, we'll read it. Okay, concentrate please. Kasi, go. and ask them, did you receive the Holy Spirit when you believed? That's common. Pangkaraniwan po yan. Amen. That's why they want to check what I have or they have. Kaya gusto po nilang malaman kung natanggap na ba nila yung meron po sila. Even disciples didn't think about Holy Spirit was the best gift. At kahit maging yung mga disipulo, hindi nila naisip na yung banal na Espiritu pala yung pinakamagandang regalo. Most of Christians, even they thought the Holy Spirit is the not best gift. At maging po halos lahat ng mga Kristiyano, iniisip po nila na hindi yung banal na Espiritu yung pinakamagandang regalo. They thought usually the best gift is material blessings. Ang nasa isip nila, yung pinakamagandang regalo ay yung mga material na pagpapala. Anyway, I believe you understand why they question this matter. At umaasa ako at naniniwala ako na nauunawaan ninyo kung bakit ito po yung tanong po nila. They only, this is their answer. At ito po yung sagot po nila. We'll read it. Kasi go.
They answered, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." Oh, we never heard even there is Holy Spirit. Hindi pa. At hindi rin namin narinig na may banal na Espiritu. Only introduce them, you must believe Jesus Christ. Ang nasabi lamang sa kanila ay kailangan mong maniwala kay Jesucristo. So, what baptism did you receive? At tinanong sila, anong bautismo yung natanggap ninyo? That's what they answered. At yun po yung sagot nila. We read it, kasi ko, John's baptism, they replied. Paul said, John's baptism was a baptism of repentance. They accept Jesus Christ, then they baptize in the John the Baptist. At sila, naniwala sila kay Jesucristo, at sila ay nabautismuhan sa pangalan ni Juan. So, there is, John's baptism is for the repentance. At yung bautismo nga po kay Juan, yun po ay para sa repentance. Okay? Baptism of repentance. Yan po yung bautismo sa repentance. Then, we read it, kasi ko, He told the people to believe in the one coming after him, that is in Jesus. okay? They said, you must accept Jesus Christ. At sinabi nila, kailangan ninyong tanggapin si Jesucristo. Then, they accepted Jesus Christ. At tinanggap nga po nila si Jesucristo. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. At nung narinig nga po nila yon, sila po ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Believe Jesus. in Jesus. Ang maniwala o manampalataya kay Jesus, So they accepted Jesus Christ. tinanggap nga po nila si Jesucristo, We call it what? Baptism of forgive. forgiveness. Tinatawag din natin yon na bautismo ng kapatawaran. Acceptance of Jesus Christ, in other words, the baptism of forgiveness. Ang pagtanggap kay Jesucristo sa ibang salita, yan po yung bautismo ng kapatawaran. Also we call baptism of Jesus. Tinatawag din niya na bautismo kay Jesus. So, what is baptism of repentance? At ano po ba yung bautismo ng pagsisisi or repentance? They agree, I am sinner, I need to accept Savior. Ang ibig sabihin po noon, sila po ay sumasang-ayon na sila ay makasalanan at kailangan nilang tanggapin yung tagapagligtas. Repeat. They agree, I am sinner, I need to accept the Savior, Jesus Christ. Uulitin ko po, sila po ay sumasang-ayon at naniniwala na sila ay makasalanan at ako kailangan kong tanggapin si Jesucristo. Not just forgiven, Hindi pa po napapatawad. only they need Savior. Tanging ang kailangan pa lamang nila ay ang tagapagligtas. Then they accepted Jesus Christ. At tinanggap nga po nila si Jesucristo. Their all sins were forgiven. At ang lahat ng kanilang mga kasalanan ay napatawad. That's what we call baptism of forgiveness or baptism of Jesus. At yun na po yung tinatawag na bautismo ng kapatawaran o bautismo kay Jesus. Then they placed their hand upon them. At itinuon ng mga disipulo yung kanilang kamay dun sa kanila. Then, what? The Holy Spirit came on them. At sumaka nila nga po yung banal na espiritu. This is what we follow scriptures. At ito po yung sinusundan natin na scripture. Most of us already baptized in the Holy Spirit. At halos lahat sa atin na bautismuhan na po ng banal na espiritu. Amen. Still some, they didn't. Pero yung ilan po, hindi pa rin. They make me cry. At pinapaiyak po nila They ako. make me sad. At napapalungkot po nila Even ako. they make him sad too. Maging po, ang Diyos ay nalulungkot dahil sa kanila. This is how I learned in my mother church. Ito po yung natutunan ko sa una kong pong simbahan. Then I was baptized in the Holy Spirit even. At ako nga po ay nabautismuhan din sa banal na espiritu. Then I agree the Holy Spirit is the best gift. At sumasang-ayon po ako na yung banal na espiritu ang pinakamagandang regalo. Gifts make the one who receive the gift happy. Ang isang regalo, sino man po yung nakatatanggap nun, napapaligaya niya yung nakatatanggap. Amen. Amen. As long as you know the gift is very valuable, then you will become more happier. At basta alam mo na yung niregalo sa'yo ay mas mahalaga, mas magiging masaya ka.
Amen. Somebody give you peace, you will say thank you. Kapag may nagbigay sa iyo ng piso, sasabihin mo salamat. Somebody give you 10 pesos, you will say thank you. Kapag may nagbigay sa iyo ng 10 piso, magpapasalamat ka pa din. Become more big amount of money, you will say thank you. Become different volume. At habang mas papalaki ng papalaki yung halaga ng perang natatanggap mo, yung pagpapasalamat mo din nag-iiba. When you receive the gift, 1 million cheque, what will you say? Kapag ikaw ay nakatanggap ng regalo na nagkakahalagang 1,000,000 na cheque, ano pong sasabihin mo? What will you say? Sasabihin po ninyo, Still some lives in the dream. yung iba po na naginip pa rin. Some still close the eye and open the mouth. Do you want to experience really the Holy Spirit is the best gift? At gusto niyo po ba talagang maranasan na yung banal na Espiritu talaga yung pinakamagandang regalo? This is not my promise. Hindi ko po ito pangako. This is God's promise. Ito po ay pangako ng Diyos. Okay. What we made usually mistakes is At yung madalas po na pagkakamali natin, consider you, okay, you consider yourself, you received 1 million cheque. at ituring niyo po na kayo mismo nakatanggap kayo ng 1,000,000 cheque. After 20 years, you will get that check, the amount of 1 million. Na pag lumipas yung 20 taon, matatanggap mo yung halaga na yon na nasa cheque, yung 1,000,000. Okay? 20 years after, Pag lumipas yung 20 taon, still you have 1 million. pero may 1,000,000 ka, But you cannot use it. pero hindi mo pa magagamit. Okay? So, when you have no money, what will you think about? At pag wala ka ng pera, anong maiisip mo? Take out your wallet, Lalabas mo yung pitaka mo, then take out the cheque, ay lalabas mo rin yung cheque, then you will check the amount. titignan mo yung halaga, I have 1 million. meron pala akong 1,000,000. Is it fake or real? Yan po ba ay peke o totoo? Fake or real? Fake po ba yun o real? Fake or real? Fake. Pastor, I'm boring. Fake. Fake or real? Peke po ba o totoo? Fake or real? Peke po ba o tunay? Even you said no money, you could be happy. At kahit pa sabihin mo na wala kang pera, magiging masaya ka pa rin. What we made mistake usually? Ano po yung madalas nating pagkakamali? We forgot what we received. Nakalimutan natin kung ano yung natanggap po natin. When you think you don't have joy because you received the best gift, Kapag inisip mo na wala kang kagalakan dahil natanggap mo yung pinakamagandang regalo, that's what you have to do. yun po yung dapat mong gawin. Sit down, Umupo ka, take out your wallet, labas mo yung pitaka mo, check the check. tignan mo ulit yung cheque. Sit down, Umupo ka, call on him. tawagin niyo po siya. Father, let me experience the feeling which I received the best gift. Na Ama, iparanas mo muli sa akin yung pakiramdam nung natanggap ko yung pinakamagandang regalo. Then, your feeling, first time when you receive the check 1 million, will be restored. At yung pakiramdam nung unang beses mong natanggap yung cheque na 1,000,000, maibabalik po yun. As long as you will do again and again, At basta po gagawin mo yon ng paulit-ulit, this is secret. ito po yung sikreto. The amount of check will be changed. Yung halaga ng cheque mapapalitan. It's some magic. Ito po ay parang magic. From 1 million, 10 million, and billions and billions. Mula sa 1,000,000, magiging 10,000,000, hanggang sa magiging bilyon at mas malaki pa. Why? Your relationship become deeper with God, then the value of check become
different too. Bakit po? Dahil yung relasyon mo sa Diyos ay mas lalalim ng mas lalalim at yung halaga ng cheque mag-iiba. Do you know why people not become happy? Alam niyo po ba kung bakit yung mga tao hindi sila masaya? First, they don't consider cheque is real. Una, hindi nila kinukonsidera na yung cheque na yan ay tunay. Before they say thank you to God, usually, Father, I need that, I need that one too. At bago pa man sila magpasalamat sa Diyos, sinasabi na nila na, Ama, ito yung kailangan ko, kailangan ko yan. What you have to do? Thank you for the cheque. Ano po yung dapat ninyong gawin? Magpasalamat po para sa cheque. That's a prayer. Yun po yung panalangin. You sit and take it out your cheque, then give Him thanks. Na umupo ka, ilabas mo yung cheque at magpasalamat ka sa Kanya. Then, as I told you, the amount of cheque become different. Tulad ng nasabi ko sa inyo, yung halaga ng cheque na yon mag-iiba. Do you believe so? Naniniwala po ba kayo? This is secret actually. Ito po yung sikreto sa katunayan. That's why people, they didn't pray. Kaya yung mga tao, hindi sila nananalangin. Also, they don't know how to pray too. At hindi rin nila alam kung paano ba manalangin. You already received the best gift. Kayo po, natanggap nyo na yung pinakamagandang regalo. You consider you don't have it. Pero tinuturing nyo na wala pa kayo. If I will give you 1 million cheque to you now, Kung bibigyan ko kayo ng 1,000,000 cheque ngayon, how you will keep this cheque? paano po ninyo itatago yung cheque? You will place anywhere? Ilalagay nyo lang ba kung saan-saan? What will you do? Ano pong gagawin nyo? Keep it. Itatago nyo po. As long as you need money, you will take it out and you will find out how to use it. At basta kinailangan mo ng pera, ilalabas mo yung cheque at aalamin mo kung paano nga ba yun gagamitin. That's why we don't pray. Kaya nga po hindi tayo nananalangin. We already received, but we are not considered we already received. Natanggap na natin, pero hindi natin iniisip na natanggap na natin. We are asking, we are looking for other matters. Hinihingi natin at hinahanap natin yung ibang bagay. That's why what we have to do all the time, remember you received cheque. Kaya yun dapat po nating gawin. Palagi po nating alalahanin na natanggap na po natin yung cheque. Take it out, take it from your wallet and make it real again and again. Ilabas niyo po ito mula sa inyong pitaka at paulit-ulit po na isipin ninyo na tunay po yung meron kayo. You have this cheque in your wallet. Meron po kayo ng cheque na to sa inyong mga pitaka. Somebody will tell you, you are so poor. Pag may nagsabi sa inyo, mahirap ka, Will you accept it? tatanggapin niyo po ba? Yes or no? O hindi po. Will you accept it? Yes or no? Why? Bakit po? You have it. Dahil meron po kayo nito. If you don't believe, you are still poor. You cannot show you are rich. Dahil kung hindi ka naniniwala, hindi mo maipapakita na ikaw nga po ay mayaman. That's why we have a song. Kaya meron po tayong awit. We are so poor, but we are rich. Kami ay mahirap, ngunit kami din ay mayaman. God try to deceive you. Kayo po ba ay dinadaya o niloloko ng Diyos? God is liar. Ang Diyos po ba ay sinungaling? No, God gave you already. Hindi po. Ang Diyos, binigay na po niya sa inyo. How can we prove He gave you already? Pero paano natin mapapatunayan na ibinigay na po niya sa atin? He gave His Son to you. Ibinigay niya yung kanyang nag-iisang anak para sa iyo. If you believe so, why don't you believe you received cheque? Kung pinaniniwalaan mo yon, bakit hindi ka rin maniwala na may cheque? That's actually trick of Satan. Sa katunayan, yun po yung trick ni Satan. Because cheque all the time it was hidden. Dahil palagi pong nakatago yung cheque. Why? That what we call it faith.
Bakit po? Dahil yun po yung tinatawag natin na pananampalataya. If paper check, why not? You have evidence. Dahil kung cheque talaga, papel yun, bakit po hindi? May ebidensya ka. But faith, we cannot see, we cannot touch. Pero yung pananampalataya, hindi natin nakikita, hindi natin nahahawakan. That's why Satan deceived you. Kaya po kayo nadadaya ni Satan. This morning, the Holy Spirit, baptism of Holy Spirit, Ngayong umaga, yung bautismo sa banal na Espiritu, this is the promise of God. ito po yung pangako ng Diyos. Already, church prepared the rice for each one of you this morning. At ngayong umaga po, yung simbahan naghanda na ng bigas para po sa inyo. Knowing first, you have to receive. Kailangan malaman mo muna na kailangan mong There makatanggap. is no exempted person in the church. Wala pong hindi kasali na meron dito sa simbahan. Whether you claim or not, it's up to you. Kung tatanggapin mo, kukunin mo o hindi, nasa iyo po yan. God prepared the best gift for you. Ang Diyos, inihanda na niya yung magandang regalo para sa iyo. Some of you already received. Yung ilan po sa inyo nakatanggap na. The one who check the check all the time has tears wherever they call God. Siya na palagi niyang tinitignan yung cheque, siya yung may luha sa tuwing siya ay tumatawag sa Diyos. There is another level of gift. That's what we will talk next week. Pero pa po ang isa pang level ng regalo, yung po yung pag-uusapan natin sa susunod na linggo. Okay, first, John's baptism. Una po, yung bautismo kay Juan. Okay. Second, Yung ikalawa, believe in Jesus Christ. yung maniwala kay Yesu Kristo. We call baptism of forgiveness Tinatawag yung na bautismo sa kapatawaran or baptism of Jesus. o bautismo kay Jesus. We already received. Natanggap na po natin. Even baptism of Jesus, you have a reason to rejoice. At kahit po yung bautismo kay Jesus, meron na kayong dahilan upang maging magalak. As long as you know you cannot go to hell, Basta po na alalaman mo na hindi mo kaya you are forgiven totally, at kayo po ay hindi pa nabubuhay totally, then you become child of God, tapos kayo po ay naging anak ng Diyos, make you happy. magpapaligaya na po yun sa inyo. Amen po ba? Amen. We will experience other level of gift. Is Holy Spirit. At mararanasan po natin yung ibang level ng regalo po na yan, na banal na Espiritu. There is another baptism. Meron pa po isa pang bautismo. Can you see the level? Nakikita niyo po ba yung level? The smallest baptism of repentance. Yung pinakamaliit po, yung bautismo ng repentance. Second, they accepted Jesus Christ. Yung ikalawa, yung pagtanggap kay Yesu Kristo. Then, God make them sure they are forgiven. We call it baptism of Holy Spirit. At kapag binigyan na sila ng Diyos ng kasiguraduhan na sila po ay pinatawad na, yun po yung bautismo sa banal na Espiritu. That's why we must be baptized in Holy Spirit. Kaya dapat po tayong mabautismuhan sa banal na Espiritu. Also, we must accept the best gift, Holy Spirit. At kailangan po nating tanggapin yung pinakamagandang regalo, yung banal na Espiritu. We studied this one firstly. Pinag-aralan po natin ito nung una. Yet, why people, they didn't accept the best gift? Bakit nga po ba yung tao, hindi pa rin nila natatanggap yung pinakamagandang regalo? This one, for the specially child of God. Ito po ay para po sa mga anak ng Diyos. They didn't become child of God. Hindi pa po sila naging anak ng Diyos. Second, even though they become child of God, they didn't have information. At kahit po sila po ay mga naging anak na ng Diyos, wala po silang impormasyon tungkol sa magandang That's regalo. why even children of God, Christians, they are so ignored. Kaya kahit po anak na sila ng Diyos, yung mga Kristiyano, mga ignorante pa rin po. They know, but they consider the best gift value is very low. At kung alam man na nila yung tungkol sa magandang regalo, tinuturing nila na mababa lang yung halaga po Just nun. like piso.
na parang piso lang. Whether I have piso or not, I don't mind. Na Parang ganun. meron man akong piso o wala akong pakialam. But now we are convinced that the Holy Spirit is the best gift. Pero ngayon, kumbinsido na po tayo na yung banal na espiritu yung pinakamagandang regalo. Then this one usually happen to us. At ito po yung madalas na nangyayari po sa atin. I commit sin all the time. I'm not worthy to receive that gift. Palagi ako nakakagawa ng kasalanan. Hindi ako karapat-dapat na makatanggap ng magandang regalo na yun. This is deceive of Satan. Ito po yung panloloko ni Satan. Then we didn't ask. I know, but well, I don't ask. At hindi nga po tayo humihingi. Alam natin, pero hindi natin hinihingi. Everybody will get one small quantity of rice. Lahat po makakuha ng kakaunting bigas. If I will reject you, I cannot give you, I will not give you, then what will tell me? At kung sasabihin ko sa inyo, hindi kita bibigyan, ano pong sasabihin nyo sa akin? You will angry to me. Magagalit po kayo sa akin. Or you will become tampo. O kaya naman, magtatampo po. Next week, I will not attend. Na sa sunod na linggo, hindi ako magsisimba. Tama? Even few kilos of rice. Kahit kakaunti lamang yon, ilang kilo lamang yun ng bigas. I promise, but you are exempted. Na pinangako kong magbibigay pero hindi kita bibigyan. This one, do you want to be exempted? Pero dito po, gusto niyo po ba na hindi kayo mabigyan? Or you will claim it? Or kukunin niyo po? Decision is yours. Nasa inyo po yung desisyon. He already prepared. Inihanda na po niya. Then, it's up to you. At nasa inyo na po yun. No matter how, God said, I will give you. Ano man yung mangyari, sinabi ng Diyos, ibibigay ko sa iyo. James 4:2 said, you don't have, why? You didn't ask. Ang sinasabi po sa Santiago na wala kayo, bakit? Kasi hindi niyo hinihingi. Then, God said what? Ask, At sinabi nga po ng Diyos, humingi kayo you will receive. at kayo ay makatatanggap. Ask. Humingi ka. If you know the value, ask. Kung alam mo yung halaga, hingin mo. Today, we'll pray for those who didn't receive the gift. At ngayong araw po, tayo po ay mananalangin para sa kanila na mga hindi pa po nakatanggap ng Don't magandang regalo. Be shameful. Huwag po kayong mahiya. I don't know when this chance will come again. Hindi ko po alam kung kailan ulit magkakaroon ng ganitong As pagkakataon. long as you cannot speak in tongues, raise your hand. At kung hindi pa po kayo nakakapag-speaking tongues, itaas niyo po yung inyong mga kamay. We'll pray for you. Papanalangin po namin kayo. We will help you to receive this best gift. Tutulungan po namin kayo na makatanggap nitong pinakamagandang regalo. Raise your hand. Those who have no speaking tongues. Itaas niyo po yung kamay niyo kung wala pa po kayong speaking tongues. Don't be shameful. Huwag po kayong mahiya. You have, sister, you have. Meron. Meron luha, di ba? Meron. Thank you. I know. Alam po ni Pastor, Don't be shameful. huwag po kayong mahiya. Sino? Raise your hand. Taas niyo po yung inyong kamay. Victory. Anyone? Kahit po sino. Okay, two. Really, I want to check one by one. Gusto ko din pong suriin isa-isa. Why is so important? Bakit po? Dahil napakahalaga po niya. JR, gusto mo? Yes. Yes. Okay, three. Please stand up. Tayo po Lahat. kayo tatlo. Okay, stand up. Three of you. Yung tatlo lang po yung tatayo. How about Brad? Ayaw mo.
shout hallelujah. Kung gaano po ninyo kaya na sumigaw ng hallelujah, isigaw niyo po. Okay? That's expression of your desire. Yun po yung pagpapakita ng inyong kagustuhan. Got it? Nakuha niyo po ba? Hallelujah, hallelujah. No. As much as you can. Hindi po yung sasabihin niyo lang hallelujah. Kung gaano po yung kalakas na kaya po ninyong sigaw, yun po yung gagawin niyo. Also, those who already received, we have to restore the joy of
ay pastors. Why they come? At bakit po sila pupunta? Because that's what they want to experience in our church. Dahil yun po yung nais po nilang maranasan sa ating simbahan. They know what is the best gift. Alam po nila kung ano yung pinakamagandang regalo. That's why I urge you to join the ECF. Kaya hinihikayat ko po kayo na dumalo sa EGF. Set your heart to come to the church Friday night. At iset po ninyo ang inyong mga puso na dumalo sa Biyernes ng gabi. The pastors is not foolish. Yung mga pastors, hindi po sila mga mangmang. They all the time dig out their treasures through the ECF as long as they have time, chance to call upon Him. At palagi po nilang hinuhukay yung kayamanan po nila sa pamamagitan ng EGF. Basta po may pagkakataon na tumawag po sa Kanya. Announcement po. Yung ating Thursday service po, Try magsisimula po Tank's ng new alas fruity 8. lemonade twist, So, strawberry paalala lemonade, lang and po, mixed berries lemonade. maaga po tayo. This is how we made our workflow better than ever with Monday.com. It gave our team one centralized workspace where we could easily manage all workflows, files, people, and data. Now we work in sync, so everyone knows their part in the big picture. 6:30 po yun ng By connecting our umaga. calendars, Kaya po, messages, and emails to our kahit Monday.com magkasama workspace, Diyos, maglaan tayo ng oras. So dito po, ginaganap po natin araw-araw po yan. Alas 6:30 po yan, kada umaga po yan. Meron po tayong prayer. So, ganon din naman po yung ating susunod na gawain, yung ating mga LK, yung mga kabataan po yan. So, ni-encourage po namin ang lahat, na lahat nating mga apo, mga anak na 13 pababa, so ipadala po natin sila dito para batang-bata pa lang po, makakilala na po sila sa ating Diyos. At ganon din naman po, meron po silang gawain. I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. So, pwede po natin balikan yung prayer po yung gawain. So, ganun po naman po, nabalikan po naman po yung ating video. Sa Friday na po yan. So, lahat po tayo ay ganun po naman. Cause deep down I know that you're here with me. Yeah. And I know that you AA po, wala po can